Hinawakan ng dad ko ang kamay ko at marahing pinsil habang naglalakad kami. Ngumiti siya sa akin bago kumindat. Hindi ko alam kung makikita rin niya ba ako dahil sa belo, but I winked back. My dad kept on tapping my hand that is on his arm. Bago ngumiti sa akin, kitang-kita ko na mumuong luha sa mga mata niya bago hinalikan ng kamay ko. Baby girl ko, sambit niya. Nanuyo ang lalamunan ko dahil sa luha. Isinandal kong ulo ko sa braso niya. We reached Lance on the aisle at tumayo na rin ang parents niya. He took my hand from dad pero hindi ako binitawan ng ama ko. Tumingin ako sa kanya na may pagtatanong. Naikuyom ni Lance ang kanyang panga. Sir, bitaw na. Napanganga ako kay Lance. Matapang niyang tinitigan ng daddy. Tumambol ang dibdib ko. Dad, don't hurt her again, Lance. Promise me that. And then my father's voice broke. I smiled at Kim at napaiyak na rin ako. Niyakap niya ako bago muling tumingin kay Lance. I will never do that, sir. No, please. Bitaw na po, sabi niya. Natawa ang daddy ko bago ako inabot sa kanya. Hinipan ko ng halikang dad ko bago pumunta sa aisle kasama si Lance. Akala ko hindi ka na ibibigay ng dad mo. He whispered. Sinamaan ko siya ng tingin. Tinakot mong daddy kaya binitawan niya ako. I teased. Gumiti siya bago hinalikan ang noo ko. Nagpalakpakan ng mga tao at namula ako. Hinawakan niyang kamay ko at pinaupo ako. Naging maayos ang seremonya. When the vows were about to be exchanged, napansin ko nanginginig na talaga ako. Micaela, you are the most complicated person I have ever met. You look so weak and yet you are even stronger than I. You are always calm pero kapag nagalit ka, kahit ang pinakamatapang na tao'y natatakot. Whenever you shut that eyebrow o kapag tumaas ang boses mo, napapatiklop ako. Ikaw lang ang taong makakasakit sa akin. Ikaw ang aking kryptonite. Ikaw ang aking kahinaan. Ngunit higit sa lahat, ikaw ang aking lakas. Ikaw at ang mga bata ang dahilan kung bakit nakaya kong gumising sa umaga with the hopes of a great day. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natutulog ng payapa tuwing gabi dahil palagi mo kong binibigyan ng dahilan para gumising. You are me. At kung wala ka, wala ako. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Pero, Micaela, kung bibigyan mo ako ng time machine, babalik ako sa oras na una kitang nakilala. Hindi dahil may gusto akong baguhin, kundi dahil gusto kong maranasan kung paano may in love ulit sa'yo. Bumutong hininga siya at nakita ko may luha sa mga mata niya. Inabot ko't pinunasan to. Alam ko, hindi ako karapat-dapat sa isang tulad mo. Hindi ko deserve ang pagmamahal mo. Pero ipinapangako ko sa'yo na gugugulin kong lahat ng aking oras para lang ipakita sa'yo na gagawin kong lahat para maipadama ko sa'yo na mahal ka. Upang ipakita ko sa'yo na ikaw ang pinakamagandang babae na aking pinagmasdan. Para malaman mo na ang puso ko'y sa'yo at ikaw lang. Mula ngayon at hanggang sa magpakailanman. Sinuot niya sa daliri kong singsing at tumagulol siya. Hinila niya ako at niyakap ko siya pabalik. I love you, Micaela. He whispered bago kami naghiwalay. I swallowed hard and looked at him bago inabot ang microphone. Lance, yung araw na una kitang nakita, natatakot ako sa'yo. Nung nakilala kita, natatakot akong makasama ka. Sa tuwing kasama kita, natatakot ako na baka mahulog ang loob ko sa'yo. At ngayong nahulog ng loob ko, isa lang ang kinatatakutan ko, ang mawala ka. Take my hand and take this ring. I lost you once and I will do everything not experience that all over again. A life without you is lifeless, Lance. Para kang humihinga ng walang hangin. Para kang kumakain ng walang gana. Para kang nabubuhay na parang patay. I can't imagine my life without you, Lance. Ikaw ng lalaking minahal ko ever since I saw you at the night of your father's birthday. Wearing that ripped jeans when everybody's wearing their suits and tuxedos. Tumawa siya at nagtawanan din ng mga tao. Nginitian ko siya at ang mukha niya ngayon ay kumikinang sa sinag ng araw na unti-unting gumagapang. I will always keep up with your possessiveness and your arrogance. That is what makes you and I love every bit of you. I love it when you act childish and I love it when you act responsible. I love it that you have a big heart for everybody and I love it whenever you tell me you love me. Pero ang pinakamamahal ko ito. Hinawakan ko yung mata niya na basang-basa na ng luha niya. I love your eyes because it's so me.
Nakita niya ako kahit wala akong ginawa sa buong buhay ko kung hindi ang magtago. Nakita niya kung anong mga bagay na nakapagpapasaya sa akin. Nakita niya kung paano ko mailalabas sa kahon ng matagal kong pinagtaguan. Kung hindi mo ko nakita noon, baka hanggang ngayon nakakulong pa rin ako. Your eyes saw everything that we had been through. Mula sa masaya hanggang sa masakit, and now, it still sees how much we love each other. At alam ko, makikita nito na lagi tayong makakasama hanggang sa ating huling hininga. Nanginginig ang mga daliri ko habang sinusuot ang singsing sa kamay niya. Nagpalakpakan ng mga tao at lahat sila nagpunas ng luha. Lumipad ang mga paru-parot kalapati kasabay ng pagsikat ng araw. With the power vested in me, I now pronounce you, again, husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi na pinatapos ni Lance ang pari. Tinaas niyang belokot kasabay na pagtulo ng luha niya ay hinalikan niya ako at hinalikan ko siya pabalik na may luha sa tuwa nung maagos sa aming dalawa. Congratulations! The Chinese couple shook both of our hands. We murmured our thanks bago kami pumunta sa gitna. And now, ladies and gentlemen, we will now witness the first dance of our newly wedded couple. Lance took my hand and held my waist. Nakangiti siya habang tinititigan ako. Hindi ko na rin mapigilang di mapangiti sa inasta niya. Happy? I asked him. He cocked his head in one side before grinning. Ecstatic, Mrs. Bentacourt. Thank you. Natawa na lang ako sa sinabi niya before he kisses me again and swayed me into the music. I rested my head on his chest, inhaling his scent as we danced into the music. I felt Lance kiss the top of my head and he tightened his hug. Hindi mo ba talaga naalala? He said after a while. Tiningila ko siya. Maalalang ano? Yung punong mangga. Sa tapat ng parke sa likod ng simbahan. Tumaas ang kilay ko. Ano bang sinasabi niya? Nung munti ka nang mahulog pero nasalo kita. Naalala mo yun? Yellow pa nga yung panty mo nun. Lance! Napasigaw ako. Pinagtinginan kami ng mga bisita pero as usual wala na namang pakialam si Lance. Naalala mo nga ba? Tanong ulit niya. Pinilit kong sarili kong isipin ang sinasabi niya pero wala talaga. Nag-isip ako ng malalim when Lance sighed. So, you don't remember the promise we made under the tree? I shook my head again. Lumungkot ang mukha ni Lance and I felt guilty. I touched his cheeks and he smiled. Sorry. He hugged me tighter. Ayos lang, ang bata mo pa kasi nun. Don't worry, at least the promise had been fulfilled. Then he grinned and kissed me again. What promise? Patatawanin kita kapag nalulungkot ka. Bubuhatin ka kapag may rayuma ka. O kay sarap isiping kasama kang tumanda. He sang. Natawa naman ako at sinabayan siya sa pagkanta. Lance? Naghiwalay kaming dalawa and smiled at the lady who called him. I narrowed my eyes. I remember her. She's Clara? I'm glad you came. Lance kissed her cheeks bago ako hinila palapit. Yes, I am right. Siya nga ang babaeng yun. Lance's girlfriend ay nakalang katulong ako. Yung babaeng sinama niya sa bahay noon. I can't help the bitter taste inside my mouth pero nawala yun when Lance kissed my temple. Tiningnan ko si Clara and she was smiling so brightly. Micaela, right? Sorry, inakala kitang katulong nun. She extended her hand and I accept it. Feeling a sudden shudder dahil sa lamig ng kamay nito, I look at her again and she's smiling but her eyes are cold. What is her problem? Kumain ka na ba? I asked out of courtesy. Tumango naman ito bago tumingin kay Lance ulit. I want to talk to you about something, Lance, she said. I felt my presence not needed kaya nagpaalam ako para pumunta sa banyo. Odd, when I went to the comfort room, ako lang mag-isa at walang katao-tao. I look at myself in the mirror. Mabuti na lang at nagpalit na ako ng dress. Mainit kasi ang panahon. I took my purse and redo my makeup. When the door opened, nabitawan kong lipstick when I saw who entered. I blinked twice, thrice, but the image is real. She's real. Ate? Lance POV. What do you want to talk about, Clara? Inayos kong suit ko't dinala si Clara sa bandang matao. She sighed before looking straight into my eyes. Siya ba yung rason kaya ka nakipaghiwalay sa akin nun? Napadiretso ako ng tayo. Clara's words were so cold. I broke up because I don't love you. Ganun kasimple. Mahal kita. I waited for you, Lance.
I waited for you 7 years. Pagkatapos ngayon kasal na kayo? He hissed. Naluluha na siya and her voice was strained because of pain. I already made it clear, Clara. Mahal ko ang asawa ko. What you and I had, it was nothing. She was stunned. Tinignan niya ako with her mouth open. Akala ko may sasabihin pa siya but she just laughed. Amazing laugh na nakapagpakilabot sa akin. Iiwan ka rin niya, Lance. At kapag nangyari yun, sa akin ang bagsak mo. She said before leaving me. My eyes followed her hanggang sa makalabas na siya sa pavilion. I swallowed. Mabilis akong lumingon-lingon para hanapin si Micaela. Micaela's POV. I think we should go home. Take your dress off, bilis! Sarah dragged me inside the cubicle at pilit akong hinuhubaran. Anong ginagawa mo? I tried pushing her but she slapped me hard. Tinakpan niya bibig ko and pushed me in the wall. Nasa labas sila ng banyo. She will kill you today. My scalp prickled. Sino? Papatay nila ako? Magpapanggap ako na ikaw. Kapag nakuha ko ng atensyon nila, puntahan mo agad si Lance and get the hell out of here, she hissed. Binuksan niyang zipper ng damit ko, tinanggal yon. Tinanggal na rin yung damit niya. Wear this. Inabot niya sa akin ang damit niya pero tinitigan ko lang yun. Damn it, Micaela! Just do what you were told, she hissed. Umiling ako. Bakit mo ginagawa to? Sinong nasa labas? Bakit nila ako papatayin? Nanginginig na ako. This is not a fucking Quizbee competition, Micaela. Huwag na maraming tanong. She stopped when we hear the door rattling. May nagpupumilit na pumasok. Nasa loob siya? I hear the voice of a woman. Tinignan ko si Sarah and she put her finger on her lips, silencing me. Kinuha niyang dress ko at sinuot yon. Pati ang mga alahas ko sinuot din niya. Hinawakan na niyang pinto at was about to open it when I held her tight. Hindi ka lalabas, Sarah. Kung magpapanggap kang akong ikaw ang papatayin nila. My tears started falling. I can't let my sister go and risk her life for me. Alam ko magulong relasyon namin, magkagalit kami. We hurted each other, but hell be damned, kapatid ko siya. I shook my head habang pinipigilan siyang lumabas. Bahagyang lumambot ang mukha ni Sarah and pulled me into a hug. I'm sorry for everything, Micaela. Humiwala siya at pinunasan ng luha ko. She smiled at me and for the first time, after so many years, nakita ko na ulit siya. Yung babaeng laging nandyan para sa akin, yung babaeng gagawin ng kahit na ano, yung laging nakasuporta, yung laging naniniwala sa akin. The woman standing before me is not the bitch who ruined me 7 years ago. Hindi siyang babaeng nagdulot sa akin ng sobrang sakit. Hindi siya yung babaeng nagtulak sa akin ng gabing yun at naging dahilan para mawala lahat ng meron ako. Ang babaeng ito, siya ang aking kapatid na babae, ang aking mapagmahal na kapatid na babae. Stay here, trust me, I'll protect you. Then she went out. Sinuot ko kaagad ang damit niya. Habang ginagawa ko yun, ay may narinig akong lagabog mula sa labas. Nagpanik ako. Baka kung ano nang ginagawa nila sa kapatid ko. Agad akong tumakbo palabas, binuksan kong pinto at natigilan ako nang makita kong bahid ng dugo sa tiles. And what is worse, may lalaking nasa harapan ko na may nakatutok na baril sa ulo ko. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Sumama ka sa akin ng tahimik. Hinila ako ng lalaki at nilagay ang baril sa gilid ko. Ikaw ba yung kakambal ng bride? O ikaw ang bride? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hinanap kong ate. The blood drips points out sa parking lot. Nakita kong hinihila ng isang babae sa Sarah at sinakay sa isang pulang van. Sino ka? I look at the guy. Tiningnan niya lang ako at hindi sinagot. Magsasalita pa sana ako when he scooped me at binuhat na parang sako bago tumakbo papunta sa van. I slapped his back. Sinipa ko siya at kinalmot pero wala itong epekto. I shouted pero inampas niya sa tagiliran ko ang baril at nawalan ako ng hangin. Micaela! I whipped my head back. Nakita ko si Lance na humahangos papunta sa direksyon ko. Naroon na rin ang ibang mga bisita at ang pamilya ko. Lance! I called him. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa lalaki may hawak sa akin. Namutla si Lance at lalapit sana when the guy put me down at inakap ang leeg ko, pointing the gun on my head. Huwag kang lalapit! He shouted at dinin ng baril. He stepped back and raised his hand. Bitawan mo siya, utang na loob. Huwag mo sasaktan ang asawa ko! He pleaded. Tumingin ang lalaki sa akin. Ikaw yung bride. Kausap niya sa sarili niya pagkatapos tumingin sa loob ng van. As if on cue, nagbukas yun at bumagsak dun si Sarah with blood dripping on her arms. Ate!
I tried wriggling away para abutin siya. Tumaas ang ulo nito, tiningnan ako. Gaga, bakit ka pa lumabas? Hirap niyang sinabi. She was kicked out of the van at lumabas doon ang isa pang babae. She took Sarah's hair at tinutukan ito ng baril. Clara? Tumatawa ito na parang baliw bago ako tiningnan. She dragged Sarah at pinagtabi kaming dalawa. Magkamukha nga talaga kayong dalawa. Then she ran the gun on our head. Let her go, Clara. Akong kailangan mo. Sarah hissed. Tumingin sa kanya si Clara then shook her head. Sino sa inyo si Micaela? She sang as the taps the gun on our forehead, one at a time. Clara, let them go! Lance shouted. Clara straightened bago tiningnan ng asawa ko. I shook my head. Lance, umalis ka na. Go! Clara laughed bago tinutukan si Sarah at lumingon kay Lance. Mommy shouted dahil sa nakikita. Pinipigilan siya ni Daddy para makarating sa amin. Matyas! Matyas! Ang mga anak natin! Gumawa ka ng paraan! Mom pleaded. I bit my lip and cried. Clara, please! Drop the gun! Lance stepped towards us. No! Sino sa kanila si Micaela? She shouted again. Namutla na si Lance. He looked at me then shook his head. He bent his left leg then his right. Lumuhod siya sa lupa and looked straight at Clara. His face was drenched in tears habang nakatitig kay Clara. Anong gusto mo? Bakit mo ginagawa to? His voice was soft. Lumambot ang mukha ni Clara. I love you, Lance, she whispered. Nahigit kong hininga ko. Tumayo na si Lance at dahan-dahang lumapit. I know that. Now, let them go. Sasama na ako sa'yo. He gave his hand to her. Tiningnan niya to. Lance, don't. I screamed when the guy holding me smacked my head. My vision started blurring. Lance looked at me and smiled. Clara, let's run away. Tayong dalawa, di ba ito yung gusto mo? You and I. Let them go now. His voice was soothing. Dahan-dahan niya inabot ang kamay nito at pasimpleng kinukuha ang baril. My mouth dried. Anong ginagawa mo, Lance? Clara! The guy behind me shouted. I took that opportunity at marina kinagat ang kamay nito. Nabitawan niyang baril at mabilis ko siyang tinutukan. Clara was shocked with what happened at hinila nila si Sarah. Kinuha na rin itong baril na hawak niya. The guy ran to me at mga agawin ng baril when police sirens were heard everywhere. Lance shot his leg at napaupo ito. Clara stood frozen. Akala ko ba sasama ka na sa akin? Her voice was a whisper. Naglakad siya patalikod. Lance took me and Sarah and put us behind his back. Tumakbong mga magulang namin at tinila kami. Go, he whispered. I shook my head. I'm not going to leave you. Shit, Micaela. Umalis ka na, she shouted. Dad and Mom took Sarah to the nearest car at sinakay ito dahil nawawalan na ito ng dugo. They opened the car door for me at tinatawag na ako. Lance! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko when the engine of the van came to life at tumarurot papunta sa direksyon namin dalawa ni Lance. I stood frozen on my spot. Hindi ako makagalaw. The noises from earlier went still. The whole place became quiet. Bahagi ako na lamang naramdaman ng pagtulak ni Lance sa akin at ang pagtama ko sa semento. Lance! I stood. I saw him. Mabilis ang pangyayari. The red van hitting his body. Gumulong ang katawan niya tumasik mula sa pagkakabangga. His body lying limply on the cement. The people rushing into him. Helga, Arvin, Daddy, Mommy. Lahat sila umiiyak habang tinatakbo. Lance! Dahan-dahan akong gumagapang papunta sa direksyon niya. Every step that I make, unti-unti ko nararamdaman ko anong nawawala sa akin. The fear, the pain, the grudge, the truth, it slowly crept inside of me like a fire, slowly consuming my whole being. Lance! Ang dahan-dahan kong lakad ay naging takbo na. My heart is pounding. No, this can't be happening. Not on our wedding day. Hindi pwede to. Kung bibigyan man ako ng time machine, babalik ako sa oras na una kitang nakilala. Hindi dahil may gusto kong baguhin, kundi dahil gusto kong maranasan kung paano may love ulit sa'yo. From now and until forever. His words rang on my head. Lance, no, hindi pwede. Hindi dapat ganito. I ran to him and reached him. His head was dripping with blood. Kinuha ko yun and touched his cheeks. He opened his eyes and looked at me. Safe, he whispered. Tumango ako. He reached out and brushed my tears. Sorry.
Hindi na ako naabot sa honeymoon. He coughed blood. Niyakap ko siya ng maigpit. Stop! Hindi yan totoo. You promised me. Gagawa pa tayo ng baby. Pupuntasin mo pa ako. Ipapaalala mo pa sa akin yung pangako mo sa ilalim ng punong mangga. I cried harder. Lassie smiled faintly. Dumating ng ambulansya at sinakay na siya. Sumama ako and held his hand while he was being given first aid. Nakatingin na siya sa akin. He reached out and touched my hair. Nasabi ko na ba sa'yo na mahal kita? I took his hand and pressed my cheeks to it bago tumango. Yes, and I love it too. I cried. My visions were blurry. Nararamdaman ko ng panlalamig sa mga kamay ni Lance. He nodded bago tumingin sa kawalan. When I first saw you on that tree, akala ko talaga anghel ka na nanunungkit ng mangga. Natawa rin ako sa sinabi niya and kissed the hand he has on my face. You have to be strong for the kids. Lalo na kapag wala na ako. Hirap niyang sabi. I sobbed and put my head on his chest, feeling his heartbeat. Don't say that, Lance, please. I love you. Tinitigan niya ako. You and the kids, you're the best thing that ever happened to me. I hugged him tighter. His heartbeat grows fainter every minute. Umagulol na ako and buried my face on his chest. I wanna make you smile whenever you're sad. Lance, wag mo akong iiwan. You can't leave me. After everything that we've been through, hindi sa ganito lang tayo matatapos. Carry you around when your arthritis is bad. He sang too. I have greater sobs pero ngumiti ako. Sa bawat kwento, iisa lang ang laging ending. Laging masaya. Kaya Lance, lumaban ka. Hindi mo ko hinintay ng 7 taon para lang mamatay pagkatapos mismo ng kasal natin. This is not the way I picture our story. All I wanna do is grow old with you. Nangako tayo sa isa't isa. Magkasama tayong tatanda. Sasamahan mo pa ako sa graduation ng mga anak natin. Mamamroblema ka pa sa mga manliligaw ni Amila. Sabay pa tayo magbibigay ng payo kay Carlo tungkol sa girlfriend niya. Ihahatid pa natin ang mga anak natin sa altar. Makikipaghabulan pa tayo sa mga apo natin. Marami pa tayong gagawin, Lance. Marami pa. He touched my face and brushed my tears. I miss you. Kiss you. Give you my coat when you are cold and I need you. Feed you, even let you hold the remote control. Sabay kaming natawa kapag naalala namin kung paano kami magagawa ng remote control kapag nanonood na kami. How we laugh until tears sprang from our eyes. Naalala kung paano kami nagiging kasaya kapag kasama namin ng isa't isa. So, let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed. Hindi niyo too much to drink. Diyos ko, wag naman pong ganito. Wag naman po ngayon. Pahiram muna kay Lance. Ibabalik ko naman po sa inyo yung halimaw na yan kapag uugod-ugod na siya. Pero wag muna ngayon. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya para sa amin, pagkatapos ng lahat ng pagtitiis at pag-iisa niya, karapatan niyang mabuhay at maging masaya. Kaya wag niyo naman po muna siyang kunin sa akin. Mahal na mahal ko siya. A single tear rolled from his eyes. I bit my lip and hugged him tighter, afraid that he might slip away any moment now. I felt him caressing my hair, pero hindi ko siya tiningala. Masaya ako na hindi na ikaw nasagasaan kanina. He coughed again. Tumayo ako. The nurse standed him and held his hand. At masaya ako na kahit hindi mo na maalala, natupad ko na yung pangako ko sa'yo nun sa ilalim ng punong mangga. Umagos ang dugo sa bibig ni Lance. Nabitawan niya na ako't nanginig na siya. Mabilis siyang nilabas sa ambulansya, tinakbo sa OR. Sumunod ako pero hindi nila ako pinapasok. Nagsara mga pinto sa pagitan naming dalawa. Niyakap kong sarili ko na mas mahigpit. Tutuparin ni Lance ang pangako niya sa akin. He will grow old with me. Alam ko,
Tutuparin niya yun. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Hindi kami dito matatapos sa dalawa. Eliza put a coffee in front of me. I wrapped my blanket tighter as I stare at the white wall. Hindi ko kayang tingnan mismong kabaong na kinalalagyan niya. Micaela, kakain ka na ba? Mom asked me. Hindi ako sumagot. Nakatulala lang ako habang patuloy na tumutulong mga luha ko. I did not even bother brushing them away. I am numb. Wala akong maramdaman kahit na ano. Mika, Arvin draped his arms around me and rocked me to and fro habang humahagulol ako. He's not dead. I cried harder. Arvin shook his head before brushing my tears. Hindi magugustuhan ni Lance kapag nakita kanyang umiiyak. He hugged me again. Bakit ang unfair ng buhay? Magtatagal ka sa sitwasyon kung saan ka nahihirapan. Babawiin ka naman kaagad kapag masaya ka na. Bakit hindi ako napagbigyan? Bakit kinuha pa rin sa akin si Lance? Bakit hindi kami hinayaang maging masaya? Mika, libing na mamaya ni Kuya. Hindi mo pa rin ba siya titingnan? Tinulak ko na si Arvin. Pinagtinginan na kami ng mga tao sa burol pero wala akong pakialam. Tumakbo na si Eliza at Helga sa tabi ko para kalmahin ako. Hindi nga patay si Lance. Bakit ba pinipilit niyo sa akin yun ha? He's not dead. He promised me he will not die. Nangako siya. Nangako siya. Dinuro kong dibdib niya at tinutulak ko siya ng paulit-ulit. Arvin stood up and shook me hard. Arvin! Eliza shouted. Hinila ko ni Arvin at dinala ko sa harap ng kabaong. Look at him. Look at my brother Micaela. He is dead. Niyugyug niya ako habang nakatitig lang ako sa kabaong. No! Unti-unti akong lumapit sa kabaong. Hindi siya to. Denial. That is my only friend. Hindi ko kayang tanggapin ang katotohanan na ang taong mahal ko ang nasa loob ng kabaong na yan. Hindi si Lance to. Bulong ko. I touched the glass and looked at his face. Lance? Hindi to gumalaw. Nanatiling nakapikit ang mga mata niya at tulog pa rin. Lance! Nilakasan ko ng boses ko. The people behind me gasped and sobbed. Bakit ba sila umiiyak? Natutulog lang naman si Lance Napagtripan lang niyang kumuha ng kama na mukhang kabaong. Tingnan man ninyo, magigising yan kapag kinulit ko siya. Wake up, Lance. Gising na. Gumising ka. Everybody kept on saying you're dead. Hindi naman, di ba? Lance, you promised me. Sabi mo walang iwanan. Tumayo ka na dyan. Please, parang awa mo na. Gumising ka na. I sobbed. Hinila na ako ng mga tao para mailayo ako sa kabaong. Nangako ka na kahit ang kamatayan, hindi tayo mapaghihiwalay. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Lance Mentacourt, utang na loob. Utang na loob ka man. Gumising ka na. Sumigaw ako sa lahat na meron ako. Hindi ko pinapansin ang sakit na nararamdaman ko. Niyakap na ako ng mahigpit ni Pat. Micaela, he's dead? He whispered. I shook my head. Kinalas kong pagkakayakap niya sa akin at tumakbo palabas. Sinalubong ako ng malakas na hangin at tubig ng ulan. Pero wala akong pakialam. Tumakbo ako ng tumakbo. Kung saan ako pupunta, hindi ko rin alam. All I know is that I want to go somewhere else. Sa lugar kung saan buhay si Lance. Sa lugar kung saan kami magkakasamang dalawa. Sa lugar kung saan namin tutuparing lahat ng pangako namin sa isa't isa. Micaela! Micaela, wake up! I bolted from the chair. Nakatingin sa akin si Eliza. Nasa likuran na niyang pamilya namin. Dumiretso ako na upo and brush my hair off my face. I'm dreaming? I asked my best friend. Ngumiti ito at tumango. Umupo siya sa tabi ko and held my hand. All at once, sabay-sabay kaming tumingin na nagbukas ang pintuan at nilabas si Lance doon. Love! I called out but one nurse blocked me. Nakita ko nakikipag-usap ang doktor na nag-opera kay Lance sa mga magulang namin. Lumapit ako. The patient is suffering from severe cranial fracture, sir. We will transport him to the ICU. ICU? Ganun kalala ang kalagayan ni Lance? Lumapit ako sa mga magulang namin at niyakap ako ng mami niya. Anak, she breathed hard. Para lang akong tuod na nakatayo, natatakot ako sa kahihinatnan ng gabing ito. Natatakot ako na baka magkatotoong panaginip ko kanina. Natatakot akong baka iwanan ako ni Lance
Dumiretso kami sa kwarto niya. When I went there, naroon ang magulang ko pati na rin si Sarah. I look at my sister and her arms are casted. Lumapit siya sa akin at tinila ko para makaupo. How is he? I shrug. Hindi ko rin naman alam kung anong lagay ni Lance. Nangilabot ako nang maalala kong panaginip ko. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko tumingin sa kanya. Sorry, umiling ako. Walang dapat siyang ihingi ng tawad. She tried to save my life when Clara tried to kill me. Si Clara, my voice was barely audible. Sarah sighed. Dinala na siya sa isang mental institute. She will stay there now. Wala nang mananakit ulit sa inyo ni Lance, she said. Tumango naman ako. It was her. Tiningala kong ate ko when she suddenly spoke. Nang makita ko siya, sobrang putla ng mukha niya at nakayuko ito. Liam took me to Tondo. Doon kami tumirang dalawa pagkatapos kong takbuhan ng kasal namin ni Lance. Isang gabi, hindi umuwi si Liam. Hinanap ko siya kung saan-saan when naman grabbed me suddenly. She closed her eyes as she remembered everything that happened. Clara took Liam. Inutusan niya ako magpanggap na ikaw para sirain kayo ni Lance. Kapag hindi ko ginawa yun, papatayin niya si Liam. Kaya nagawa ko lahat ng mga ginawa ko sa inyong dalawa ni Lance noon. Micaela, I can't lose Liam. Mahal ko siya. Ikakamatay ko kapag nawala siya sa akin. She cried. Tinitigan ko siya. Hindi niya ginusto mga nangyari sa pagitan namin noon. Kung may magagawa lang sana ako noon. Kung may pagpipilian lang ako, hindi kita sasaktan. Bakit ko naman gagawin yun? Kapatid kita kakambal kita. Oo, noong una, nainggit ako sa'yo. Kasi mas matalino ka, mas paborito, mas mabait. Pero kahit ganon, hindi umabot sa akin na sirain ang kaligayahan mo. Kasi kahit lamunin man ng inggit ang buong pagkatao ko, kahit baliktarin pang mundo, hindi mabuburang katotohanan na magkapatid tayo. I brush my tears and hug her tight. Niyakap rin niya ako noon. It was Clara. Siya ang kumuha ng mga litrato. Siya rin ang nagplano ng lahat. Siya rin ang nagmamaniho ng kotse na bumangga sa'yo, Micaela. I was shocked with what Sarah said. Lahat ng naranasan namin, lahat ng yun dahil kay Clara. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ko napigilang hindi matawa. Ang daming panahong nasayang, ang dami kong taong sinisi. Ang lalim ng galit na tinanim ko kay Lance at kay Sarah. Pero ang totoong may kasalanan, wala man lang nakuhang kahit na anong sakit. Nurses and doctors rush sa kwarto ni Lance. Napatayo ako and look at what is happening inside. Lance is on the bed with several machines attached to his body. Tinginan ko ang doktor and he started counting. 300, George. Then he pumped Lance's chest. My tears started flowing. Bata, maraming hantik dyan. George. Wala pa ring pagbabago. Lance is still not responding. Bumaba ka na dyan. Baka mahulog ka. Binuksan kong pinto. No one notices me. They are all busy with Lance. George. Then the doctor pumped his chest again. I look at the monitor beside him. I started shaking when I noticed a line slowly becoming flat. Lance, tumalon ka na. Sasaluhin kita. My feet felt like a jello habang papalapit ako ng papalapit sa kanya. The medical personnel tried reviving him. My deepest fear realized when the doctor shook his head. Naalala ko na, Lance. I remember you promise. Wake up! I ran to him at niyugyug siya. Nilayo ko ng mga nurses and they pumped him again. You have to wake up. You have already fulfilled your promise. Ako naman ang tutupad ng sa akin, Lance. Gumising ka na dyan. Gumising ka na. Naalala ko na lahat ng pangako niya sa akin sa ilalim ng punong mangga. Naalala ko ng lahat. Hindi mo ako pwedeng iiwan. You told me that. Sabi mo kapag nahanap mo na ulit ako, hindi tayo maghihiwalay. Utang na loob, tumayo ka na dyan. I shouted. My tears made it impossible for me to see pero nanlaban pa rin ako. Hanggang sa mailabas nila ako. I kick everywhere. I shouted and hurted everybody that keeps me from entering the room. Lance, mahal kita! Mahal na mahal kita! Then I felt a searing pain on my side. May tinurok sila sa akin at unti-unti na dumilim ang paningin ko. Micaela, I heard my dad and then nothing. When I opened my eyes, all I could see is white. I tried standing when Mommy popped her head in the side.
Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Tinulungan niya akong makaupo. Tumango naman ako, silently telling my mother that I am fine. Kinuha nitong kamay ko and smile at me. Micaela anak, you're going to be a mother again? Natulala ako kay Mommy when I heard what she has said. Pati rin ang mga tao sa paligid ko'y nagpalakpakan. I scanned the room. Nandito silang lahat. Ang buong pamilya ko. I look at my side. My heart leap out from my mouth. Lance, nakahiga ito sa tabi ko. His face was full of bruises and wounds. He's fine. He's recovering. OA ka lang kanina. Sarah teased me. I look at him and touch his face. Unti-unting lumabas sa mga tao sa paligid namin to give us privacy. I scooted near him and whispered in his ear, "You'll be a dad soon." I took his hand and put it on my belly. Nilagay kong ulo ko sa dibdib niya and listened to his steady heartbeats. He is alive. Thank God, he is alive. He is with me. Naalala ko na yung punong mangga, love. I remember everything. I told him as I play on his fingers on my stomach. Naalala mo na yung yellow mong panty? Isa pa, I asked him habang kumukuha ng bagong mansanas para ipakain sa kanya. He smiled bago tumango. He opened his mouth at sinubo ko sa kanya ang apple. Ngumuya ito bago ako inakbayan. Oh, he gave me some pili nuts para ako naman ang kumain. I want to take care of you, Lance, now. Pero itong isang ito ayaw magpatalo. Gusto rin niyang alagaan ako kahit pipilay-pilay pa siya at hindi pa gaanong kalakasan. Lance! Nalaki ang mata ko nang isinaksak niyang pili sa bibig ko at sinara yun. Now, nguya. Bossy niyang sabi habang pinipilit ang baba kong ngumuya. Natatawa na lang ako sa kanya. Oh Lance, ikaw ng pinaka. Excuse po, time for meds na po ng patient. The nurse knocked. I let him in. Oo, him. Ayaw ko ng girl na nurse, kumukulong dugo ko. Bawal sa baby namin ang stress. Paano ba naman kasi? May sugat na nga't lahat itong lalaking to. Grabe pa rin ko makapag-flirt. At sa harap ko pa? Asar? He took my hand and kissed it. Tinasan ko na siya ng kilay. Ano? Mahal kita, Micaela. I blushed. Grabe talaga tong lalaking to. Nambibigla. Lumapit ng nurse sa amin at ngumiti bago nag-excuse sa akin para i-check si Lance. Kailangan talagang giningitian mo muna yung asawa ko. I gasp, nakatitig ng masama si Lance sa nurse. Po, pangalan mo. Dumiretso na ng upo si Lance at ngumiti sa nurse. Oh jeez, matakot ka kapag nginitian ka na ni Lance Bentacourt. Nurse, lumabas ka na please hanggat hindi pa nagsisimula si Lance. Jan de la Cruz sir, sagot nito. Tumango-tango si Lance. He took an apple and popped into his mouth and chewed slowly. Do you like being a nurse? He asked again. Namutla na ako at sinubukang hilahin ng nurse pero tiningnan ako ng masama ni Lance. Kinuha niyang kamay ko at pinakita ang wedding ring namin dalawa. Hoy ikaw, in case you don't know, we are married. I am freaking rich at kaya kong bilhin ng ospital na ito tanggalan ka ng trabaho. Sa susunod na titingnan mo ulit siya. Nakuha mo? He is smiling while saying that. Tumango ang nurse at nagmamadaling lumbas ng kwarto na nakayuko ang ulo. Hinarap ko si Lance at pinandilatan siya ng mata. Hoy, ikaw hindi naman tama. You're mine, Micaela. I don't share what is mine, nor do I let someone look at what is mine. Kung sa akin ka lang. Kahit kailan walang lisensyadong titigan ka. He snapped. Tumahimik na lang ako and lay beside him. He wrapped his arms around me then sighed. I really thought I will lose you, seeing you with a gun pointed on your head. It was all my worst fear realized, Micaela. Akala ko noon, alam ko na kung gaano kita kamahal. But that incident, it showed me na kahit ako hindi alam kung hanggang saan ang limitasyon sa pagmamahal ko sa'yo. One thing is for sure, walang hangganan ng pag-ibig ko sa'yo. And if I have to risk my life for you again, I will do it. I smiled and closed my eyes, feeling his warmth beside me. Lance, He nuzzled my neck at hinaplos ang buntis kong tiyan. I love you, Mr. Bentacourt. So much. I felt him smile and kiss my forehead. And I love you more, Mrs. Ko. I savored the moment. Yes, at long last, the man I love is finally in love with me too. Few months later, Lance! My water bag broke. Nasa taas ako ng kwarto ng mga bata, fixing their things for their school tomorrow.
Naglalaro sila ni Lance sa playroom and I was all alone. Lance! Putsa namang mahabagin! Nasaan na ba yun? Lumabas na ako ng kwarto kahit sobrang sakit na ng tiyan ko. Lumabas na si Lance at kitingiti pero nawala yun at namutla siya. Manganganak ka na ma? Patakbo siyang lumapit sa akin. Wala na akong nagawa ko hindi ang tumango na lang dahil sa sobrang sakit. Agad niya akong binuhat pababa. Carlo! He called for my baby boy. Lumabas naman silang dalawa ni Amela. Yung video camera! Dali! Ano? Anong video camera? Wag mo sasabihin kukunan mo pa ako! I hissed at him. Tumawa lang siya at nagpakit sa camera. November 7, 2023. 7:38 ng gabi. Our third baby is now on its way. Shit! Humilab na naman ang tiyan ko. I clutched Lance's arms para kumuha ng lakas. Tinaas kong kamay ko smack his head. Sino ba naman kasing matinong taong gagawin ng ginagawa niya ngayon ha? Stop documenting me, Lance! Masakit na! But Lance didn't stop. Nasa OR na ako, hawak pa rin niya yung camera. Ready na Mrs. Bentacourt? My OB asked me. I shook my head. Lance, look at me. Put that down! I pertained to the camera. Tininan niya ako din sa camera. But Micaela, put that down o hindi ko ilalabas tong anak mo! I cried. Ang sakit na kasi talaga. Lance immediately gave the camera to the nurse at ito nang pinakuha ng video ko. I really wanted to roll my eyes at him pero nangihina na talaga ako. Lance went to me and held my hand all throughout my delivery. Ah! I screamed while pushing. Ah! Lance screamed too. Pinagtitinginan na kami ng mga tao sa loob ng OR. Bakit pati ikaw sumisigaw? Tanong na doktor sa kanya. Ngumisi lang si Lance. Kanya-kanyang trip, Doc. Sige na, binabayaran kita para paanakin ng asawa ko. Shoo, he said. Napailing na lang ako't nagpatuloy sa pagtulak. Isang malakas na sigaw ang sumabog sa loob ng buong silid. Sinubukan kong tumingala but I don't have the energy to do so. Panandali ang nawala si Lance sa paningin ko at ng pagbalik ko, dala na niya anak namin. It's a girl, he told me then, kissed my forehead. I tried reaching for the baby. Thank you, he whispered. Tumango lang ako. Humarap siya sa nurse na may hawak na video camera. Nakuhanan mo yun? Hi, Bentacourt. Talaga naman oo. Nahanap mo na? Tanong ko kay Lance. Kanina pa kaming paikot-ikot sa puno ng mangga pero hindi namin makita. Hindi pa. He brushed his pants at lumapit sa akin para yakapin ako. I kissed his chin then look at the tree again. Hinanap namin ang inukit kong simbolo dito when we were a kid pero hindi talaga namin makita. Maybe the tree grew so tall at tuluyan ang nawala yun. There! He pointed sa bandang ilalim ng puno. I knelt down and looked at it. Halos mabutas ang pisngi ko nang makita to. I touched it. Lance, Micaela, forever. Ang pag-ibig ay hindi isang fairy tale na may garantisadong happily ever after sa dulo. Ang pag-ibig ay hindi humahalik sa isang palaka na umaasang ito'y magiging isang prinsipe pagkatapos. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng babaeng nagmamay-ari ng sapatos na salamin. Love, it is about finding the person who will make you, break you, mess you, destroy you, and complete you. Siya yung taong sisira sa lahat ng paniniwala mo para ituro niya sa'yo kung ano nga bang tadhana mo. Kung anong mga bagay na kukompleto sa'yo, ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Fairy tales doesn't exist, true love does. Ako at si Lance, we don't have the most perfect relationship. Hindi rin ang kwento namin ang pinakamagandang kwento. Marami pa dyan sa tabi-tabi. Mas marami pa dyang makakapagpatunay na totoo ang pag-ibig. Micaela, batang may yellow na panty. Mahal na mahal kita. He kissed me and I smiled. I hugged him and tiptoed. Akala ko, replacement lang ako at walang karabatang maging masaya. But there is something in this world that is far greater than anyone. And it is fate. Fate na si Lance ang batang sumalo sa akin sa punong mangga. Fate na nagkita ulit kami sa birthday ng daddy niya. Fate na akong kinasal sa kanya. Fate na nagmahalan kami. Fate na nagdugtong sa aming dalawa. Kapag mahal mo isang tao, hindi ka susuko. Kapag mahal mo isang tao, lalaban ka. Hindi naman kasi maalis ang sakit. Parte na yan ng pagmamahal. May mga panahon na masasaktan ka. Kasi ganyan naman talaga eh. Kapag nagmamahal ka,
Para ka nagpulot ng basag na salamin. Hindi mo maiiwasang hindi masugatan. Pero ang totoong nagmamahal, makakayang maghintay at magpatawad. Dahil sa ganitong paraan mo lang, mararanasan kung paano ba talagang magiging totoong masaya. I love you too, Lance. He smiled at me and hugged me tight, feeling the love enveloping us. Finally, it is me and Lance, with forever binding our hearts. I am no longer a replacement. Hindi na ako alternative. Hindi na ako second choice. Everything that happened, it was destined. We are meant for each other. This man, he is Lance Bentacourt, the most possessive, bossy, arrogant, and loving man I have met. He is my husband. At ako, I am Micaela Bentacourt. At ito ang aming kwento. Hindi to love story. This is not a fairy tale. This is not about hearts and flowers. Because it is more than that. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay